Ayan. Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at muli po tayong mag-update sa mga top trending stocks, and don't forget to subscribe sa ating channel. Let's start with shout out sa mga viewers at medyo busy tayo kaya paiba-iba tayo ng ng oras ng pag-upload. So minsan late, minsan hindi. Ayan. Let's go back here. First, JGS. Okay, so sinabi natin to before, pwedeng mag-rally at mag-retest dito. Kasi flip to guys. Ayan, sa 29.7 at least, malapit sa may green box. Okay. Because kung titingnan natin, so dati kasi nag-sell off siya, nag-bounce, so it means support to. Support, then nag-retest ulit, then nalaglag. So it means yung dating support is mag-act as a resistance ngayon. Kaya sinabi po natin na pwede mag-retest dito guys. Ayan. Since nanggaling to sa support, sa may 25 point something, okay. So sa area na to, pero still lower highs pa rin to guys. Okay, lower highs tapos lower lows, so it means bearish pa rin siya right now, and plus factor dito kasi may divergence higher low tapos lower low dito guys. Ayan, so very simple lang at kitang-kita naman talaga actually. Ayan, so pwede siyang mag-retest doon sa 29.7 at least sa may green box. Next natin, Converge. For Converge, let's see. Okay, ano ba nangyari dito? So right now, andun pa, wait lang. So andun pa rin sa resistance to, for Converge. So nag-sideways guys, sideways, then breakout, tapos throwback, then push. And right now medyo sustain lang siya ngayon, So of course hindi pa naman overbought yung ating dito RSI, and kaya pwede pa tong mag-extend as high as sa next resistance natin, 12.28, malapit sa 0.3, 12.3. Ayan, so kitang-kita naman. It's very clear sa ating chart, and of course sa daily 200. Ayan, so pataas na rin yung kanyang 200-day moving average. Ayan, so super ganda, plus confluence dito, oversold, then crossover, bullish crossover guys. Ayan, so it means pwedeng mahit yung 12.3 resistance for Converge. So next natin, ASEN. For ASEN guys, kaya nangyari ngayon, medyo medyo mahaba yung week, malikot yung price. Ayan, since naka weekly chart tayo, hindi pa naman naka-close yan. Ayan, sa weekly chart, so far so good. Ayan, so sinabi natin to before, pwedeng mag-retest, and right now is nag-retest na nga dun sa may support dito, sa may 4.6, and yes, ayun, so na-sustain naman since nung siya ay nag-retest dito, so far may kamukhang chart to. Yun nga lang, hindi sa sa PSE, sa crypto. If you are familiar with Notcoin guys, same parang same pattern. Ayan, of course i-check natin sa daily chart. So halos nag-retest lang din dito sa may 200, first, second, ayan,
1/3. So halos almost guys. And right now sideways to, no? Sideways ASIN. Okay. So sa malamang pwede tayong mag-retest dito. Ayan sa may 5 kasi ito yung pinanggalingan niya. So twice nang na-reject dito guys, ano. So ito yung una, then ito yung pangalawa. Ayan. So syempre crossover din dito. Bullish crossover, oversold. Goods parehas lang, ano. Sino ka parehas niya? Yung Converge ba? Yung JGS. Goods. Medyo maganda ngayon yung market, no? Ayan. P-Gold naman. Same here. Green candlestick for P-Gold. And of course, overall, we need to check this, ano? Okay. So far, ang pinaka-target muna natin for now, 26.7. Ayan. So, basta mahit lang tong mid nung green box, no? So, may 26.5 na to. Goods na yan. Ayan. So, bonus na lang pagka nag-breakout, no? At makapanik. Ayan. So, sa ano natin, sa daily, ito pa crucial part for P-Gold kasi yung 200 kasi malapit na eh, tas may confluence dito sa may horizontal resistance. Ayan, kaya po sinabi natin kanina, so ang target lang basta may yung 26.5 which is may confluence dito sa 200 day moving average. Ayan, so for now yun muna, ano, for P-Gold guys. Ayan. Then next is AREIT. Yung mga REITs kasi natin to eh. Kumbaga madalas natin tong ina-update pagka weekend, Sabado, no? So pinagsasama-sama natin sila. Eh since trending to ngayon, kaya masasama na siya. So far so good. Nice. Solid green candlestick pero still not close pa rin to, no? Since naka-weekly tayo. Sideways ng sobrang tagal guys. Okay. So sideways to. Ayan, no? Sideways tapos may shake out. Ayan, pero nakabalik, no? Then push, then pull back, then push ulit. So I think malaki chance na talagang ano to, no? Masusustain na to at mag-break na sa taas. Goods. Solid, no? So for now, pwede tayong mag-add sa may ano, sa daily. Sa daily guys. So saan pwede? Dito pwede. Eto. 38 malapit, ano? 37.9 something. Ayan. Next target eto guys, no? Ayan, kasi sa part na to para siyang inverse, ano? Inverse head and shoulder pattern kasi may shakeout. Ito yung shakeout na sinasabi natin kanina. Okay, mukha siyang head and shoulder pattern guys. Diba? Ayan, pero overall ano siya? Sideways yan guys. Okay, so sideways. Then yung last, Robinson RLC. Check muna natin dito sa weekly, ano? Okay, for this one, same pa rin ng target sa may support, no? So at least 13.75. So
So ayan, malapit sa mid, ano. Ito'y COVID eh. Ito, tas naka-recover agad. Then retest, bounce, tapos medyo nag-sideways sa taas, no. Then retest ulit dito. So it means malaki yung chance, ano, sa 13 point something. Ayan, sa may support. Plus oversold na rin yung kanyang stochastic. Ayan. So goods lang dun. Okay. Hoping for a bounce, ano. Then sa ano natin, sa daily. Sa daily, same pa rin dito, no. And kasi kung ang pagbabase natin sa weekly, hindi safe eh. Ayan, kaya for me, let's wait mo ng ano dito malaglag sa may ano, sa may 13 point something na to, kasi 14 pa lang siya ngayon eh, 14.24.